the Filipino Correspondent Network. Live po tayo dito sa Milan at makikita niyo po ngayon sa aking likuran ang grupo ng mga kababayan dito sa Milan, Italy na nagtipon-tipon para ipakita ang kanilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, kanina sa tansya po natin, nasa mahigit kumulang 300 yung kasama dito sa rally. Pero sa pag-iikot po natin, dahil medyo scattered po yung ating mga kababayan, so kalat po sila dito sa square, siguro po mas higit pa po dun sa 300. So ito po, nag-organize sila ng prayer rally. Meron pong silang inihandang programa at yung kanilang programa ay ayan nga po, nagsimula ng alas 5 at magtatapos po hanggang alas 8 ngayong gabi. So ipakita ko lang po sa inyo yung nangyayari dito ngayon. Ayan. Para tinig ko na yung Buti ka play ka rin ito eh. Talagang nakakagigil na. Ha? Mas mga... Balaki ko, ito Pwede lang makapanakang. Buwanan nyo naman kami dito, mga reporter. Mga nasa likod. Sige, papasok kami dyan. Media World. Walang bayas! Walang bayas! Hindi kami ipalas! Hindi kami ipalas! Okay. Hindi tayo bayad? Ilang Tatay Digong? Bring him home! 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 Next, we have another speaker. After this, meron tayong isang kakanta ulit. So may we call on Mr. Ed Turingan. The floor is for you. Magandang hapon po sa lahat. Tama yung sinasabi natin, wala tayong bayan. Hindi katulad ng sinasabi nila na ang mga nagpupunta raw dito ay bayaran. Pero nakakagulat kasi kahit noong panahon ng kampanya ni Presidente Duterte, hindi po ganitong kalaki yung crowd. Iniisip nila ang natutulong na lalapit ng taong bayan. Ito po ay simula pa lang. Mahaba pa po yung ating laban. Kinakailangan po natin sa panahong ito ay lalo tayong magkaisa. Kinakailangan po na sa bawat Pilipino ay isa lang po yung ating hambang. Mahaba pa po labanan natin. Now, gusto ko din pong ipaabot na ang laban na ito ay hindi lamang laban para kay former President Duterte. Ito rin po ay laban ng ating soberenya, ng ating kalayaan. Nandito tayo hindi lang pagsuporta sa kanya. Nandito tayo pagkat tayo ay Pilipino na gusto natin ng isang malayang Pilipinas. Una-una kasi, ang ICC dapat ay pumapasok lamang sa bansa na kung saan ang kanyang justice system ay hindi gumagana. Ang justice system po sa Pilipinas gumagana. Kung sinasabi nila walang kinakasuhan, hindi po yung totoo. Bakit yung mga pumatay doon kay Kian de los Santos na isa doon sa biktima na sinasabi nila DJK, marami na pong nakulong. So wala pong katotohanan na
na walang ganon. Ito po ay maliwanag na isang political motivated action. Dahil sa kasakiman nila, sa kapangyarihan, wala na silang pakialam kung tayo ay may suberenya, kung tayo ay pinagtatawanan ng ibang bansa. Paano tayo hindi pagtatawanan? Nating presidente, isang mamamayang Pilipino, ibis na ipagtanggol, basta natin isusuko sa isang banyagang hukuman. Hindi ba ito ay pagpapakita lamang na ang ating justisya ay inutil? Pero hindi po, tayo po ay hindi sumasang-ayon doon sa sinasabi nila na walang justisya sa Pilipinas. Kung mayroon man itong totoo man, for the sake of argument, kung totoo man po may kasalanan, si Presidente Duterte, ako po personal, wala po akong pagtutulog na litisin siya, pero sa Pilipinas. Hindi po sa ibang bansa. Yun po ang hinihingi natin. Sabi nga nila, you cannot correct a mistake by making another mistake. You will not make justice by creating another injustice. Hindi tayo pwede magbigay ng katarungan. O yung katarungan naman na yun, ay sisirain natin ang katarungan para sa isang tao. Di ba? Gusto ko rin po sagutin yung sinasabi nila na minura daw ni Duterte yung Diyos. Hindi po niya minumura yung Diyos. Let's put it in a proper context. Ang sinasabi po niya, kung ang Diyos masama ang ginagawa, eh hindi ang Diyos, kaya walang iyayan. Dalawa po ang Diyos. Mayroong Diyos ng kabutihan at ang Diyos ng kasamaan. Hindi niya minura yung Diyos, ang minura niya yung Diyos ng kasamaan. Sabagat alam niya, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay matulungin. Kung ang Diyos ay hindi maawain at hindi matulungin, Diyos ba ito? Diba? Dalawa yun. Sabi nga ni, nung nakikinig nila sa sinabi ni Cayetano, sabi niya, papaano kung yung pong si BBM, si Putol-Putol man, halimbawa, kung siya po ang ilalagay sa ICC, uulihin ba siya ng mga pulis? Di ba? Paano kung lahat na lang ng opisyal sa gobyerno ay sa ICC natin dadalhin? Ano ba ang silbi ng ating justisya? Buwagin na natin. Inutilin na. Ano yun na at tanggalin na po natin. Ngayon, ano po ang sagot natin sa ginagawang panggigipit na ito? Sabi nga ni Bibi Sara, ang problema ng bayan, hindi ang Duterte. Ang problema ng bayan, yung kahirapan. Nasa na yung mga kung nila, ibaba yung bigas. Nasa na yung kimbay sa mid-moment. Tayo mga OFW, bakit tayo nandito? Sapagkat wala tayong opportunity sa ating bansa. Tandaan natin, si Presidente Duterte, ang tunay na nakita ko na malasagan sa ating OFW. Sabi nga ng mga speaker kanina, ginawa niya 10 taon ang passport. Yung ating pondo natin sa pagtulong sa mga OFW, ginawa niya doble. From 500 million, naging 1.3 billion. Hindi lang yun. Binuo niya ang Department of Migrant Workers. Nung nagkaroon ng problema sa Kuwait, sino yung nanindigan na kung hindi nyo po protektahan ang mga kababayan ko, papauwiin ko na sila. Sino gumawa nun? May presidente ba ang gumawa nun? Hindi lang po yun. Kami noon, nung nag-rally kami para ipaglaban yung pag-aalis ng pagbabayad doon sa PhilHealth, alam ko natatandaan nyo lahat yun. Ito rin po nangyari yun sa kay Rolly. Subito, agad-agad, sinuspinde ni Presidente Duterte ang pangungulekta ng contribution ng PhilHealth sa ating mga OFW.
Napakadami po ng kanyang ginawa. Oh, napakadami po ng ginawa ng ating presidente. Ang problema nga, sabi nga nila, sa isang papel, hindi nila nakikita yung puti. Ang nakikita nila, yung mga tundok. Di ba? Hindi na. Wala pong perfectong tao. Kahit kasi perfecto, hindi perfecto eh. Di ba? Hindi ako lahat agree sa ginagawa o sa mga patakaran ng dating Pangulong Duterte. May mga mali din siyang ginawa. Tao siya eh. Normal lang po yun. Pero kung susumain mo yung totalidad o yung kanyang adhikay, yung kanyang advokasya, ay lagi po akong sakayo sa kanya. Now, ano po ang susunod nating mga hakbang? Una nating hakbang, siyempre, kinakailangan ipananalo natin ito, ang buong PDP dapat. Straight PDP laban. Kalawa, kahit sa local, huwag natin iboto ang lahat ng kandidato ng, ano ba pangalan ng kandidato nila? Alyansa ng Barangay Pilipino. No. Huwag natin iboto ang Alyansa ng Barangay Pilipino. Hindi sa local. Yes, isiro natin lahat sila. At pag isiro na natin sila, dito makikita nila ang nagkakaisang lakas ng mga Pilipino. Ipakikita po natin sa kanila. Ito nga ang sinatanong ko eh. Kayo ba lahat ay nakarehistro? Very good. So, kayo po ay hindi na kayo mahihirapan sa pagboto. Dahil kayo po ay internet voting na. Ngayon, ganito ha. Mandali. Lahat ng hindi marunong mag-internet voting, tuturuan namin kayo sapagkat mahalaga ang bawat boto ng bawat isa sa atin. Okay? Huwag kayong mahiya magpatulong. Importante ang boto ninyo. Yun ang ikitagaganti natin sa kanila. Ipakikita natin at ipapanalo natin ang buong slate ng PDP. So, yun lang po. Sana po ay naiintindihan natin kung bakit tayo nandito. Hindi lang tayo nandito bilang supporter ni President Duterte. Nandito tayo bilang mga Pilipino na nagmamahal ng ating soberenya at ng ating kalayaan. Babuhay po tayo lahat. Pakiusap ulit, usok ulit tayo kasi hindi ho tayo, lumilito ulit ang space natin na paluwag na natin po kanina. Kami po ay nakikiusap sa inyo, konting paunawa. Alam ho natin, gusto natin nasa harapan tayo, pero usok lang po ng kaunti, parang awa nila. Hindi ho tayo pwedeng mag-candlelight kung kung hindi ho tayo compact na diretso. Parang awa nyo na. Ako ay nakikiusap. Umusok-usok mo tayo. Parang awa nyo na. Salamat po sa pag-unawa. Hindi ho madali ang mag-handle ng 1,000 katao. 1,000 na to para sa akin. Ang karadipyo daw, more than 1,000 Milano. Sumigaw tayo.
Malisa. Mr. Alan Malisa, can we call you? We're calling your attention, please. Kaya nga po, 4 to 5 minutes lang po, sir. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Alan Malisa. Proud yun, mga Bisaya, ala! Mga Bisaya! Ako po'y magsasalita, pero sinusummarize ko po dahil hindi pa ako sanay sa maraming tao, kaya sinusulat ko po. I-Englishin ko na lang. English. Rodrigo Roa Duterte was a perfect man. He never claimed to be. He was not one for flowery speeches, not one to bow to the self-righteous elite who dictated that was right, unacceptable for the nation. He was rough, unfiltered, and brutal, but he was all about a man of the people. When he took the presidency, he carried the weight of the nation that had long been drowning in corruption, crime, and foreign manipulation. He made enemies, powerful enemies, Retaglians who tried in the root of a broken system. The oligarchs who bleed the country dry. The international puppeters who wanted the Philippines to remain weak, dependent and submissive. And now they come to him. Duterte knew that the fight against drug, abuse, rape, thief and murder would be brutal. He knew the rest, knew the standing strong could bring him harm, and yet he chose to fight, not for him, but for the next generation. Ito yung mga anak. For the people, children who deserve to grow up in the nation, free from fear and chaos. He did it not for power, but out of unshakable love of his country, even knowing that he might pay the highest price. He never bewailed, because in his heart, a true leader does not think of himself. He thinks of a future and is willing to sacrifice everything to protect it. Now they are once in the darkness of battles. Will we just stand by and watch? They are just and condemned. The very people who gave their hearts for this nation, who sacrificed for the Filipino people, will we let them fight alone? After all they have done for us, or will we stand with them just the one stood for us? I humbly ask all for you to pray and honor his sacrifice. He is old and his time to running short. And may he be given the recognition he truly deserves before it is too late. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigyan ako ng pagkakataon na magsalita. Duterte! 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 Salamat po, Mr. Alan Malisa. Next, ready na po ba yung ating kanta? May we call on Mr. Ricky Malisan para sa ipaglalaban ko. Magandang hapon lahat. Proud Bisaya!
yung mga Bisaya, uy, Hello. sabi, nag-ingon si Sara Duterte, ang mga Bisaya, mga gwapa yun. Hello. Yes. Sama mo naman doon. Sana po maging payapa ang inyong pagtitipon-tipon. No violence protest po tayo. Okay po. So, ang issue po talaga dito, sa totoo lang,
Hindi na po BBM, hindi o Duterte ka. Ito po ay humanity na. Nakita niyo naman po kung paano nila inabdak ang ating mahal na Pangulo. So in behalf of sa ICC naman po, alam naman po nila yung Article 59, yung Rome Statute. Hindi na po Media natin po, kailangan media, ipaliwanag ABS po. sa kanila ano yung ibig sabihin na yon. Dahil mas alam nila yon kaysa sa atin. Yung jurisdiction na sinasabi nila, hindi na po natin yung pagtatalunan. Alam na po nila yung lahat. So we have to stand firm together. We have to stand that Duterte must bring or send him back home to Philippines. Papayag po ba tayo? So, isa lang po ang issue talaga dyan. Yung PI, kung naalala nyo yung PI, People's Initiative, yun po yun ang dulot-dulo nito. Kaya ang solusyon dyan, narito po, ang siyam na kandidato. Ipoboto po natin yung straight para po si Bibi Sara naman ay maprotektahan. Buhay po tayo lahat. Dito sa Puerto Duterte. Announcement po, tumawag po yung police in charge po sa atin and he said na 20 minutes po siya dadating but we can start at 5. Okay. No problem. It's almost 5. Okay. Hello po mga kabayan, nandito po tayo ngayon sa Milan, Italy. Ako po si May Molintapa, ang nagbabalita para sa The Filipino Correspondent Network. So ngayon po, nagtipon-tipon ang ating mga kababayan. Ito po ay tinatawag nilang Silent Prayer Rally o Prayer Rally pa bilang pagsuporta sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So meron po silang programang inihanda, meron po mga kababayan natin ang magsasalita at magpapahayag ng kanilang pagsuporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So magsisimula po ng alas 5 ng hapon dito po sa Milan hanggang alas 8 ng gabi. So kung makikita niyo po sa aking lukran, nagtipon-tipon po yung ating mga kababayan. Meron po silang dalang mga placards bilang Ladies and pagsuporta. gentlemen, friends, families, and fellow Filipino people, we are gathered here today to show the world what they have done to our former President Rodrigo Roa Duterte. He was taken, he was abducted, he was kidnapped by the state of the Philippines. It was the extraordinary rendition that degraded us as a Filipino people that they have committed not against our president but to us. So today, let's hold our hands in showing the world what we can do for our beloved Philippine President Rodrigo Roa Duterte. And to start, please raise the flags as we sing national anthem. Medyo tumayo po tayo at kakanta po tayo ng Bayang Magiliw. Hindi makakita sa harap ka. Dito po tayo.
laban, the other eye. Ay, hindi ko pwede ka sa tao yun eh. Para lang. Sino gumawa nito? Hindi, video. Oo, Next is our opening prayer to be led by may we call on Mr. Noriel Guevara of KOJC. Bago po tayo manalangin, taos puso po kami nagpapasalamat ang aming grupo, kay OJC Milan kami. Nagpapasalamat po sa ating lahat na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Lahat po na nandito, iniingilag ko lang po na kapayapaan, maging mahinahon po ang lahat kasi ito din po ang magiging isang palatandaan ng hindi natin magagamit sa atin para sa hindi natin may pagpapatuloy ang ating atikaya. Higit sa lahat, hello? Higit sa lahat, naigting po tayong hilingin natin sa ating dakilang may lalang. Sinabi po niya sa kanyang mga banal na salita na anuman po ang ating hilingin, hindi pa man po natin pinanggit sa ating mga bibig. Nakita na po niya sa ating mga puso at sa ating mga isip. Kaya sa oras na to, anuman po ang ating iniisip, sa ating puso at sa ating isipan, dininig na po ng ating Ama na nasa langit ang ating mga dalangin. Kaya sa oras pong ito, tayo po tayong manalangin, ipikit po natin ang ating mga mata at tingin din natin po sa Kanya ang lahat ng pagpapala na ating hihingin sa oras na ito. Tayong lahat po. Ang mga naming banal sa langit, ikaw po ang may lalang ng langit at lupa. Ikaw po ang may hawak ng kapayapaan sa buong sanlibutan. Ikaw din po ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Sa oras pong ito, nagtitipon po kami sa pupo ng lahat na nag-join dito, galing po sa iba't ibang lugar po dito sa bansang Italia at maging sa ibang parte ng Europa. Kami po ay nagpapasalamat dahil po sa guidance, sa wisdom, sa knowledge, understanding na ipinag-akaloob mo po sa bawat isa sa amin. Kasama na po
ng aming mga organizer sa bawat iba't ibang parte ng Italia. Sa oras pong ito, dalisayin mo rin po, pakadalisayin mo rin po ang aming mga puso at isipan. Pakadalisayin mo po ang hangarin, ang motibo ng aming mga damdamin. Bigyan mo po kami ng kapayapaan na dahil po nandito po kami, dahil sa isa pong hangarin at layunin na nagmamahal po sa bandila ng Pilipinas, na nagmamahal po sa kapayapaan ng Pilipinas, na naghahangad po kami ng mga pagbabago sa aming gobyerno. Ama namin sa langit, inihiling din po namin at dinadalangin din po namin dito pong bansang Italia ang otoridad na binigyan po niya kami ng permiso para po maidaos namin ang selebrasyon na ito. Higit sa lahat, dinadalangin din po namin ang kapayapaan ng aming gobyerno na kung saan magbago na pong lahat sa pamagitan po ng PDP laban sa pamumuno po ng aming Tatay Digong, na sa oras na to nagtitipon po kami dahil hihingi po namin ang kanyang kalayaan. Dinadalangin po namin na hawakan mo kung sino man po yung mga judges, kung sino man po yung mga attorney, at kung sino man po ang lahat ng namamahala, kasama na ang aming mga vice presidente na nasa Netherlands sa pupo ng kanyang mga kasama. Bigyan mo po sila ng protection, kalakasan sa pangangatawan, at higit sa lahat ang protection mo sa lahat ng legaling ng kalaban. Ama namin sa langit, sa oras pong ito, nagkakaisa po ang aming mga puso at damdamin, ipinaparating po namin sa Netherlands, sa ICC. Dinggin mo po ang aming dalangin na magbago po ang desisyon bago po dumating ang September, na ang desisyon po nila ay palayain na po ang aming Tatay Digong na makauwi na po ng Pilipinas. At ganun din po ang aming Vice Presidente, dinadalangin din po namin na bago po dumating ang 6 na taon ng aming Pangulo, ay magbago po ang takbo at ang ihip ng aming politika sa Pilipinas. Sa oras pong ito, nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga kapatid namin na nandito, sa lahat ng nakiisa, parating pa, at sa lahat pa ng mga hahabol na proteksyonan mo po ang bawat sa amin sa lugar na ito. Proteksyonan po ng inyong banal na dugo, kasama na po ang inyong mga libong anghel na mga kasama po namin na gumamit po kayo ng mga pisikal na katawan para po maggabay sa amin dito. Kasama din po ng aming mga kapamilya, kapag-anak sa Pilipinas. Dinadalangin na din po namin ang aming COMELEC, dinadalangin na din po namin ang mga kasundaluhan at kapulisan sa aming bansa, Ama, na kung saan ang mga tapat pa po sa bandila ng Pilipinas, ikaw po ang mag-guide sa kanila na wala pong mangyaring masama sa bansang Pilipinas dahil hindi po din namin atikain ang kaguluhan, kundi po ang alay namin, ang Peace Prayer for Rally na gaganapin namin sa oras na to. Ganun din po sa lahat ng mga kabataan na nagmamahal po kay Tatay Digong, na i-guide mo sila sa pamagitan po sa nangyayaring ito na hindi po tumanim sa kanilang mga puso at isipan, kundi ang pagmamahal sa bansang Pilipinas na kung saan ito po ang magiging panibagong saling lahi na magtataguyod po sa bansang Pilipinas. Kaya po namin ginagawa ang mga pahakbang na ito para po sa kanilang mga kinabukasan. Ama namin sa langit, sa oras pong ito, nagpapasalamat po muli kami sa magandang panahon na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Dininig mo po ang aming panalangin at sinabi mo po sa amin na kung anong aming hihingin, ito po ay inyong sasagutin. Sa oras pong ito, hinihiling po namin muli ang kalayaan ni Tatay Digong, ang proteksyon mo kay BP Sara, ang proteksyon mo sa 12 senador ng PDP, na lahat po ng mga Pilipino, against man o sang-ayon, ang iboto po nila ang magbabago sa bansang Pilipinas, ang slate po ng PDP laban. Kaisa po ng lahat ng mga kapatid namin na nandito at sa buong mundo, nakasabay din po namin nagsaselebrate, lalo na sa Pilipinas. Hinihingiling po namin na ipagkaloob mo po sa amin sa araw-araw kapayapaan, ipagkaloob mo po sa amin ang kasiyahan sa aming mga puso, dahil ito po ang aming taming lakas at taming sanggalang para po ipagtanggol ang aming bansang Pilipinas. Muli, sa lahat po sa nagkakaisang puso damdamin na nandito po lahat,
ang lahat po ng aming kapasalamatan, ang aming katagpayan na nagkalobo po sa bawat sa amin. Pinabalik po namin sa iyo ang kapasalamatan sa iyong dakilang pangalan, ang aming amang Panginoong sa Kristo na may lalang lahat ng bagay sa pamagitan po, lahat ng nandito. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Let's continue. Next is the opening remarks from our president here, Mr. Rolando. Siya naman niya mga taga-pupili. Ako dito. Binira pa sa asin. And po mga kababayan, ako po muli si May Muling Tapang from the Filipino Correspondent Network. At live po tayo na nagbabalita dito sa Milan, Italy, kung saan nagtipon-tipon ang ating mga kababayan na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sa tansya po natin ngayon, siguro po may mahigit kumulang 300 mga kababayan natin ang nandito ngayon sa square dito po sa Milan, Italy. At kanya-kanya nga po silang dala ng placards, mga signages bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So bigyan ko lang po kayo ng maikling timeline kung ano po yung nangyari simula nung March 11 nang ihain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang warrant sa visa na warrant na galing sa International Criminal Court. At March 12, kinumpirma nga ng ICC ang arrival at ang detention ni dating Pangulong Duterte sa ICC. At noong March 14, Biyernes, dumating din po si Vice President Sara Duterte kasama si Attorney